Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyo pong lahat. Kung kayo po ay nasa Pilipinas o kayo po ay nasa ibang bansa, binabati ko po kayo ng maligayang araw. Ayan, kamusta po mga kaibigan, mga kapatid? Ngayong pong panahon medyo malamig, no? Wala naman pong bagyo pero meron pong mga ulan, no? Talagang malamig ho dito sa aming lugar, ano? Pero tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Ayan. Ngayon po tayo po ay pinagpapala at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa pagkakataon na mapag-aralan po natin ang kanya pong salita sa pamamagitan po ng daily devotion. No? Nawa po meron po tayong natutunan at nawa ito po ay ating pong i-apply sa ating pong buhay. No po. Ngayon po, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyo pong binigay sa amin na kung saan kami po ay mag-aaral po muli na inyo pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, at ikaw na po manguna sa aming pong buhay dahil kung sa amin ay wala po kami magagawa. Maraming salamat po at gabayan niyo po ang aming pong pag-aaral na ito sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, meron po nag-aayos doon sa kabilang bahay, no po. Ayan, dahil pinapaganda po nila ang kanila pong bahay na ayos po, no? Yung kanila pong bahay. Ayan. Ngayon po, ating pong pinag-aaralan o pag-aaralan rather is about the renewed heart loves as Christ loved. Ayan. Ibig sabihin ng pag-uusapan po natin ay ang pag-ibig. Ang ating pong memory verse ay sa libro po ng Juan, Kapitulo 13, versikulo 34. Ayan, sa English ay John chapter 13, verse 34. Sabi po sa English, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another." Sa Tagalog po ay, "Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa." Ayan. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, ang una pong nagmahal o umibig po sa atin ay ang Panginoong Hesus. Ibinigay niya po ang kanya pong bugtong na anak upang ang sinuman sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ang pagmamahal po sa kapwa ay isa pong misyon natin. Kasi once na mahal po natin siya o sila, sinisharan po natin ang salita ng Panginoon. Sa pamamagitan nun is malalaman natin o malalaman nila na sila ay mahalaga sa ating pong buhay, no? Minsan ang pagmamahal po sa kapwa, lalo na sa ating pong naging kaaway, no, ito po ay isang challenge o isa pong pagsubok sa atin bilang isang Kristiyano. Paano po ba natin mapapatawad ang isang taong nagkasala sa atin? Kaya po ba natin na kapag tayo sinampal, ibibigay ang kabilang muka upang sampalin din niya? Di ba po mahirap po ito, no? Doon po tayo sa real talk. Ang pagiging Kristiyano ho talaga is mahirap. Pero kung mahal po natin ang Panginoong Hesus, wala pong mahirap, no? Ibig sabihin, kailangan ho talaga natin magsakripisyo. Pero mas maganda po na wala po tayong kaaway. Ayan. Sabi ho dito, no? Jesus says, "Love one another as have loved you." No? Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoong Hesus, mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa ating pong buhay. Ano pa pong sabi? "Love is not simply an impulse or transitory emotion, dependent upon circumstances. It is a living principle, a permanent power." Yan. Ibig sabihin, ang pagmamahal po sa kapwa ay hindi po plastic, no? Hindi po dahil mabait lamang siya, dahil mahal natin siya. Or dahil mabait siya, kaya
mabait din tayo sa Kanya. Pero kapag hindi siya mabait sa atin, hindi rin tayo mabait sa Kanya. Ang gusto po ng Panginoong Hesus ay kahit na may kaaway ho tayo, mahalin din po natin. Ibig sabihin, this is living principle. No? Yung sinasabi ng Panginoon na kailangan lagi natin kasama ang pag-ibig natin sa kapwa. No? Pero meron po mga tao na sinasabi mahal niya ang kanyang kapwa, pero hindi naman po nakikita sa gawa. At minsan din sinasabi niya na mahal niya po ang kanya pong kapwa, kaya lahat po ay kanyang jowa. Ayun po ay hindi po maganda. Marami kang jowa, dapat stick to one lang, no? At pagdating po ng panahon, pag-uusapan po natin yung paano ba manligaw, no, sa isang babae, no? Kailangan po ito po ay malaman ng ating po mga kabataan sa ating po kapanahonan ngayon, no po? At ayan po ay pag-uusapan natin sa tamang panahon. No, sabi ho dito, the soul is fed by the streams of pure love that flow from the heart of Christ, as well as spring that never fails. Ayan. Oh, how is the heart quickened? How are its motives? Ayan. Ibig sabihin, ang true love po, kung mababasa po natin sa Bible, ang true love ay may pagtsatsaga. Ang true love po ay hindi magagalitin, no? Ibig sabihin ng true love ay merong sakripisyo. Ngayon, ang tunay na pag-ibig ay sa Diyos po nanggagaling, no? Ibig sabihin tayo bilang isang mga tao, kailangan po umibig po tayo ng tapat sa ating pong Panginoon at sa ating pong kapwa. Ayan, pasensya na po, may background po tayo, no? Ayan, pero tayo po ay magpapatuloy, no? Sabi po dito, under the education and discipline of the Holy Spirit, the children of God have one another truly, sincerely, unaffectedly. Ibig sabihin, mga kaibigan, no, kailangan ang pag-ibig ay sincero. Ibig sabihin, malalim na salita ng pag-ibig ay hindi po natin masasabi sa ating salita. Kailangan maipakita, no, sa gawa. To love as Christ loved means to manifest unselfishness at all times and in all places, by kind words and pleasant looks. Genuine love is a precious attribute of heavenly origin which increases its fragrance in proportion as it is depends to others. Ayan. Ibig sabihin, mga kaibigan, the genuine love, no, ay ito po yung pinaka-importante po sa lahat, no? Kasi minsan po ang ating pong buhay ay puno ng pag-ibig. Pero minsan tayo po ay namimili kung sino lamang po ang ating iibigin. Kasi ang iibigin po natin yung kaibig-ibig. Pero kapag hindi kaibig-ibig, hindi po natin iibigin. Kaya ang ating pong verse ay sinasabi na kung saan tayo po ay mag-ibigan. Hindi naman po sinasabi na mag-ibigan lahat iibigin. I mean yung ano ba? Yung kailangan nire-respeto mo siya. Tapos kung ikaw ay merong nararamdaman sa isang tao, siya lang dapat, no? Dapat stick to one ka lang. Ayan. At ano pa po sabi ng Panginoong Sus? Kahit kaaway ho natin ay ibigin po natin. Sabi nga po ng pastor po namin dati na kapag may kaaway ka, gagawin mo, ilibre mo sa Jollibee. Tapos nagtataka yun, inaaway kita, tapos lilibre mo ako sa Jollibee. Di ba parang kaplastikan naman. Pero totoo din naman yung sinasabi ng pastor namin kasi naipapakita yung humble na mahal po natin ang Panginoong Hesus. Kahit kaaway natin yan, ililibre natin sa Jollibee o sa McDo, no? Kung ayaw niya sa Jollibee o sa McDo, sa Chowking, no? Siya po yung pagpiliin o siya yung mamili kung anong gusto niyang kainin, no? Ito ay talagang napakahirap gawin. Pero kung mahal po natin ang Panginoon Jesus, katulad ng pagmamahal niya sa atin, magagawa po natin ito. Ayan, nawa po meron na naman po kayo muli natutunan sa araw na ito. At bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito na tinutulungan niyo po kami at binibigyan niyo po kami ng kaalaman na umibig kahit po kaaway po namin, ibigin po namin siya. Ama, ito po ay isa pong mahirap
At ito po ay malaking sakripisyo bilang isang Kristiyano. Pero dahil po sa pagmamahal nyo sa amin, at dahil po sa pagmamahal namin sa inyo, ito po ay amin po magagawa. Pagpalain nyo po ang mga tao na kung saan makakarinig o makakanood ng vlog po na ito, na kung saan po inyo po ang kanilang puso at isipan na makilala ka po nila bilang Panginoon at tagapagligtas. At muli Ama, tinataas po namin ang may sakit, ang may karamdaman, ang may problema, ang mga namatayan sa bagyo, na kung saan bigyan niyo po sila ng pag-asa, bigyan niyo po sila ng kaligayahan na nanggagaling po sa inyo, upang sila po ay magpatuloy sa kanila pong buhay. Muli po Ama, maraming salamat po kung saan man po kami nagkamali at nagasala. Ito po kami sa madalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Muli maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid. Muli ako po ang inyong lingkod, Brother June from The Voice of Hope channel. Nawa meron po kayo natutunan at muli po i-apply po natin ito sa ating buhay upang tayo po ay maging tunay na nilalang o maging tunay na Kristiyano sa mata ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat po at bye-bye po.